Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na napakaraming mga sikreto ang itinatago ng matataas ng mga tao sa pamamagitan ng paglagay nila sa ilalim ng lupa? Kaya mula sa isang sikretong recipe ng Coca-Cola hanggang sa napakatinding sikreto ng Area 51 ay pag-usapan natin. Ang 10 pinakatinatago at pinoprotektahang vault sa kasaysayan. Kaya kung handa ka ng mapanood at malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Coca-Cola Vault. Ang Coca-Cola ay isang tanyag na inumin na unang naimbento noong 1886 ng Amerikanong parmaceutico na si John Steed Pemberton. Noong 1888, itinatag ni Asa Candler ang Coca-Cola Company at ginamit ang lihim na recipe bilang pang-marketing. Mula noon, ang recipe ng Coca-Cola ay nanatiling sikreto, kung saan merong isang special na vault sa Atlanta sa World of Coca-Cola Museum, kung saan itinatago daw ang recipe na ito. Ang mga bisita ay pwedeng makita ito mula sa malayo, pero bawal pumasok. Ayon sa mga kwento, ang recipe ay pinasa mula kay Pemberton kay Candler at kalaunan kay Ernest Woodruff at mga kasosyo nila. Noong 1919 lang naisulat ang recipe para sa isang utang. Pero may mga sabi-sabi na ang kwento ng lihim na recipe at ang vault ay parte lang ng marketing strategy ng kumpanya para manatiling sikat ang inumin. Number 9. NORAD Bunker. Noong 1961, nagsimula ang pagtatayo ng isang lihim na bunker sa ilalim ng Cheyenne Mountain malapit sa Colorado Springs, Colorado, para sa North American Aerospace Defense Command o NORAD. Ang proyekto ay tumagal ng halos 6 na taon at kinilangan ng paghukay ng mahigit 453,000 cubic meters ng bato. Natapos ito noong Pebrero 1966 at tinawag na Doomsday Bunker. Ang bunker na ito ay nasa 610 meters sa ilalim ng bundok at binubuo ng 3 pangunahing tunnels at 4 na intersecting tunnels na may 115,000 anchor bolts para patibayin ang istruktura. Ang loob nito ay may 15 multi-level metal structures na nakamount sa 1,319 na malalaking mga springs na bawat isa ay may timbang na 450 kilograms na nagbigay ng proteksyon laban sa mga lindol mula sa mga nuclear bomb. Sa pinakagitna naman ng bunker ay matatagpuan ang 3 level na NORAD Command Center. Kompleto ito sa mga pasilidad tulad ng dining hall, hospital, pharmacy, fitness center at barbershop. Sa loob ng mahigit 30 taon, ang complex na ito ay aktibong ginamit at ngayon ay nasa estado na ng hot standby. Kahit na hindi nga itinago ng US authorities ang pagkakaroon ng NORAD bunker, nananatiling sarado ito para sa mga hindi otorisadong tao. Number 8. Cold War Bunker sa Greenbrier. Ang Greenbrier Resort Hotel ay isang 5-star hotel na matatagpuan sa isang magandang lugar sa gitna ng natural mineral springs sa Allegheny Mountains, West Virginia. Sikat ito sa mga turista hindi lamang dahil sa magagarang kwarto, kundi pati na rin sa isang lihim na bunker ng gobyerno na itinago noong Cold War. Naging tanyag na ang Greenbrier Resort noong maagang bahagi ng ika-19 na siglo at dinadalaw na nga ito ng mga kilalang pamilya, presidente at politiko ng Amerika. Noong 1858, itinayo ang unang hotel sa lugar na ito. Sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nais magbakasyon dito kaya noong 1922, ipinatayo ang mas malaking hotel complex na may makabagong arkitektura kalapit ng luma. Pero noong Cold War, maraming Amerikano ang naglagay ng mga bomb shelter sa kanilang mga bahay. Sa panahon ngayon, seryosong pinag-isipan ng gobyerno ng Amerika ang pagbuo ng isang bunker at napili nga nila ang Greenbrier Resort dahil sa lokasyon nito sa bundok. Pagsapit ng 1961, handa na ang nuclear bunker na may lawak na 112,000 square feet para sa mga miyembro ng US Congress at kanilang mga pamilya. May kapasidad itong tumanggap ng hanggang 1,000 katao at sapat ang supply ng pagkain at tubig para sa 60 araw. May mga silid tulugan, hospital, kusina at meeting hall para sa komportableng pamamalagi.
Nakakagulat, kahit ang mga tauhan ng Greenbrier Hotel ay hindi alam ang tungkol sa bunker sa loob ng 30 taon. Noong 1992, natuklasan ito ng mga mamamahayag mula sa Washington Post at inilathala ang balita. Pagkatapos nito, hindi na nga muli pang nagamit ang bunker. Number 7. Vatican Secret Archive. Sa maliit na estado ng Vatican City na matatagpuan sa loob ng lungsod ng Rome sa Italia, ay naroon ang isa sa pinaka-misteryosong archive sa buong mundo. Hanggang 2019, tinawag itong Vatican Secret Archive, ngunit ngayon ay kilala na bilang Vatican Apostolic Archive. Itinatag ito sa ilalim ng pamumuno ng Papa na si Paul V noong 1610. Ngunit ang koleksyon ng mga dokumento ay nagsimula pa ng mas maagang panahon. Ngayon, binubuo na ito ng daan-daang libong mahahalagang dokumento at mga aklat. Ang kabuong haba ng istante ng Vatican Archive ay umaabot ng 85 kilometro. Kaya maiisip mo kung gaano karaming dokumento ang naroroon. Ang archive ay hindi isang institusyon ng Estado kundi pag-aari ng Papa ng Roma habang siya ay nasa Holy City. Pagkatapos nito, ipapasa ang archive sa susunod na Pontiff. Tinatawag itong Secret Archive dahil sa mahigpit na restriction sa pag-access dito. Hanggang noong ika-19 na siglo, halos walang pinapayagang makapasok dito. Ngunit ngayon medyo nagbago na ang sitwasyon. Pinapayagan na ang mga scholar at historian na makapasok. Ngunit kailangan muna nilang magsumite ng aplikasyon at kumpletuhin ang mga kinikailangang dokumento. Mahigpit na sinusuri ng Vatican ang bawat taong nais bumisita sa archive. Hindi pinapayagang makapasok ang mga mamamahayag at journalist. Bukod dito, bawal magdala ng mga kamera, mobile phone at tinta ang mga bisita sa archive. May mga kwento na nagsasabing ang mga secret archives ay naglalaman ng mga dokumentong nagpapatunay sa pag-iral daw ng mga alien at maging ng isang time machine, kaya hindi nakapagtatakang mahigpit ang seguridad dito. Number 6. Pinakabantay saradong presinto. Isa sa mga pinaka-secure na bilangguan sa mundo ay ang Super Maximum Security Correctional Prison na ADX Florence na matatagpuan malapit sa bayan ng Florence sa Colorado. Ang lugar na ito ay para sa mga pinakamasasamang kriminal at bayolenteng bilanggo. Sa kasalukuyan, dito nakakulong ang ilan sa mga pinakakilalang serial killers at kriminal ng ating panahon. Itinayo ang bilangguan noong 1994 matapos ang insidente ng pagpatay sa mga tauhan ng Marion Prison ng mga bilanggo noong taong 1983. Ang ADX Florence na kilala rin bilang Alcatraz of the Rockies ay may super maximum security status, kaya imposibleng makatakas dito. Ang mga heavily armed patrols at malalaking gun towers ay nagbabantay sa bawat galaw ng mga bilanggo, at ang matataas na pader na may mga barbed wire ay pumipigil sa anumang pagtatangkang pagtakas. Ang mga bilanggo ay pinapayagang makalabas ng kanilang selda ng 1 oras lamang bawat araw sa isang espesyal na enclosed area. Ang kanilang mga selda ay may sukat na 2 by 3.5 meters at ang lahat ng mga kasangkapan sa loob ay nakakabit ng mahigpit sa sahig. Number 5. Ang White House. Ang White House, ang opisyal na tirahan ng Pangulo ng Estados Unidos, ay isa rin sa pinakakilalang landmark sa Washington, D.C. Mahigit 1 milyong turistang bumibisita dito taon-taon. Sa kabila ng simple at klasikong disenyo nito, ang seguridad sa White House ay napakahigpit. Bawat araw, maaaring tumanggap ng hanggang 5,000 bisita ang White House. Ngunit pagpasok dito ay hindi basta-basta. Kinakailangan muna ng bisita na magsumite ng form na may detalye ng pasaporte at mag-apply ng hindi mas maaga sa 21 araw bago ang planadong pagbisita. Pagdating sa White House, kailangan magpakita ng valid ID at dumaan sa mahigpit na security screening. Bukod sa mga hakbang na ito, may iba pang mga pamamaraan para protektahan ang tirahan ng Pangulo. Bawal lumipad ang mga eroplano malapit sa White House.
at 24/7 binabantayan ng mga security service at polis ang paligid nito. May 3 metrong taas na bakod na may barbed wire at mga surveillance systems na nakapalibot dito. Kaya ang pagpasok sa White House ay posible lamang kung may tamang pahintulot at may higpit na pinagbabawal ang anumang pagtatangkang labagin ito. Number 4. Buckingham Palace. Ang Buckingham Palace ay ang opisyal na tirahan at headquarters ng British Royal Family. Dahil dito, napakataas ng antas ng seguridad sa gusaling ito. Tradisyonal na pinoprotektahan ng mga sundalo mula sa Royal Guard ang mga monarch at ang kanyang mga opisyal na tirahan. Kilala sila sa kanilang pulang uniforme at matataas na bearskin hats. Kahit sino ay maaaring manood ng Changing of the Guard ceremony at bisitahin ang paligid ng Buckingham Palace. Ngunit imposible ang makapasok sa mga pribadong silid ng monarko. Bagamat may mga kilalang kaso sa kasaysayan kung saan may mga matatapang na tao na nagtagumpay makapasok, sa kasalukuyan ang Buckingham Palace ay may 775 silid. Ngunit maliit na bahagi lamang ang ginagamit ng Royal Family sa North Wing. Meron ding swimming pool, post office, medical office, jewelry workshop, at iba pang pasilidad para sa kaginhawaan ng mga monarchs. Napapalibutan ng palasyo ng 4 na metrong bakod na may motion sensors at surveillance cameras. Bukod dito, binabantayan din ito ng mga pulis at ng Royal Guard. Sa kabila ng mga ito, may ilang mga pagtatangka pa rin sa kasaysayan na makapasok ng ilegal sa silid ng reyna. Ang pinakatanyag na kaso ay noong 1982 nang ang isang lalaking lasing na nagngangalang Michael Fagan ay nakapasok hindi lang isang beses kundi 2 beses. Dahil sa insidenteng ito, lalo pang pinaghigpit at pinahusay ang seguridad ng palasyo. Number 3. Swiss Cryptocurrency Vaults. Bukod sa masasarap na tsokolate, keso at dekalidad na relo, kilala rin ang Switzerland sa kanilang mga bangko. Ngayon nga ay mas umangat at umunlad pa sila sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pribadong vault na matatagpuan sa kailaliman ng Alpine Mountains. Ang mga vault na ito ay nagagarantiya ng kumpletong seguridad at confidentiality ng datos ng kanilang mga kliyente. Ang iba sa mga vault na ito ay tumatanggap pa rin ng pera, securities at ginto, habang ang iba naman ay nagbibigay na ng proteksyon para sa digital currencies. Isa sa mga pribadong vault na ito ay pag-aari ni Wences Casares na ginawang cryptocurrency vault ang isang dating military banker. Ang pasilidad nito ay sumusunod sa lahat ng banking security standards at may maraming kliyente. Hindi sinisiwalat ang eksaktong lokasyon at ang halaga ng mga nakaimbak dito. Ngunit kilala na ito ay nasa Swiss Alps. Dahil hindi pisikal ang cryptocurrency, ang mga vault na ito ay naglalaman ng mga keys na nagbibigay ng access sa mga assets. Halos imposibleng mahak ang mga ito dahil araw-araw na dinedevelop ng mga may-ari ang kanilang mga pamamaraan ng proteksyon laban sa mga hacker. Number 2, ang Principality of Sealand. Alam mo ba na may bansa sa ating planeta na may populasyon lamang na 23 katao? Kung hindi ka naniniwala ay kilalanin mo ang Principality of Sealand. Bagamat hindi ito kilalang estado, ang lokasyon ng Sealand ay napaka-espesyal. Nasa isang ordinaryong sea platform ito, hindi sa desyerto, bundok o isla. Noong 1942, nagtayo ang British Navy ng ilang sea platforms sa North Sea. Karamihan ay may mga anti-aircraft guns at nagsisilbing mga garrison. Pagkatapos ng World War II, halos lahat ng mga platform na ito ay sinira, maliban sa Rafts Tower na nasa labas ng territorial na tubig ng Britain. Noong 1966, si Paddy Royce Bates, isang retiradong major ng British Army, kasama ang isang kaibigan ay nagpasya na gawing amusement park ang iniwang platform. Ngunit nag-away ang magkaibigan at inangkin ni Bates ang Rafts Tower para sa kanyang sarili. Noong September 2, 1967, idiniklara ni Bates ang pagbuo ng isang soberanong estado at pinroklama ang kanyang sarili bilang Prince Roy I. Bagamat maraming legal na labanan ang nangyari, patuloy na umiiral ang Rafts Tower na may sariling gobyerno, coat of arms at watawat.
Hanggang noong 2000, pumirma si Prince Michael ng Sealand ng kontrata sa British company na Heavenco Ltd para gawing hosting site ang Sealand. Ngunit hindi ito natuloy at nalugi ang Heavenco. Noong Hunyo 2006, nasunog ang platform ngunit naayos ito muli pagdating ng Nobyembre. Hanggang ngayon nga ay patuloy na naninirahan ng mga taga-Sealand sa kanilang kakaibang tahanan. Number 1, ang Area 51. Ang Area 51 ay isang highly classified na US Air Force base sa Nevada Test and Training Range. Kilala sa maraming alamat at kwento tungkol sa mga alien. Noong 1989, nagsimula ang mga usap-usapan matapos sabihin ng lalaking si Bob Lazar, isang dating empleyado na merong siyam na lumilipad na sasakyang gawa ng mga extraterrestrial sa loob daw ng base at siya mismo ay lumahok sa mga test flights nito. Mahigpit na binabantayan ng base na napapalibutan ng desyerto at walang kalapit na bayan kaya imposible itong mapasukan ng walang pahintulot. Ang gobyerno ng Amerika ay kinumpirma lamang ang pag-iral ng Area 51 noong 2013 at sinabing dito ginagawa ang mga development at testing ng mga experimental aircraft.